So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po, mga minamahal. Itong mga DDS vlogger na to, medyo parang nafe-feel ko lang lumalakas talaga ang aking kutob na itong mga DDS vlogger na to, tingnan nyo yung picture na yan O ano nakalagay dyan? Last mo na yan. O last sona mo na yan. Yan yung nakalagay dyan, Diba? Kita mo yan? Post ni Oli. So, ano nga ba yung indication nito? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, minamahal, na medyo lumalakas nga yung kutob ko, yung kuro-kuro ko, na pati itong mga D-list vlogger na to, alam na din yung mangyayari sa SONA. Uy, wag naman sana, hindi natin hinihingi yun, yung designated survivor. Although, pwede natin sabing joke na bad ito, bad joke, pero pati itong mga DDS vlogger, ang pangit na din ng lumalabas sa kanilang mga bibig. Diba? Itong si Coach Oli, diba? Tingnan nyo yung post niya. Last, SONA mo na yan. Last mo na yan. O diba? See, kahit sila, pare-parehas guys ng kompas. Kumbaga gusto na nilang i-diminish, patalsikin, sirain ang administrasyon. Pwedeng ganun Di ba? So ang tanong dito, sa papaano yung paraan mapapatalsik or sa papaano yung paraan mapapanindigan ang sinasabi nyong last SONA. Kasi pag sinabing last SONA, ito na yung kanyang magiging huling SONA. Hindi na yan naabot ng susunod na next year. 'Di ba? Hindi na yan naabot ng 2028 kasi sabi dito, last SONA mo na yan. Yan yung sabi ni Malibog na si Coach Oli na nililibugan sa paa ni Arlene Kayumangge. Diba? Alam mo si Sarah may saltik na nga sa utak, pati ba naman tong mga dilis na to? May mga saltik-saltik din sa may mga aning-aning din kung mag-isip. See? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo guys, hindi na talaga natin kailangang sirain si Sara Duterte dahil mismong si Sara na mismo at ang kanyang mga supporters ang sumisira sa kanyang reputasyon. Meron pa ngang isang vlogger na nagsabi may SONA daw. Itong si Sara Duterte ngayong June 20, July 20. Tingnan natin guys kung may SONA nga itong si Inday Sara. 'Di ba? Madaming mga fake news peddler na mga dilis. So, tingnan niyo nakikita niyo yan. Yan yung post ni VMR. May SONA din daw. Itong si Inday, naku po mga minamahal. Tingnan natin. Let's see. Pero going back dito sa sinabi ni Coach Oli, paano nila mapapanindigan ang last SONA ni President Marcos? Although may question mark dito, syempre, kailangan maglagay ng question mark, kailangan maging safe 'di ba? Hindi dapat padalos-dalos. Pero anyway, 'di ba? Ano yung mga movement nila? Kodita ba? Hindi pagbabayad ng tax? Pwede din yun, guys. Gagamitan ninyo ng dahas? Papanindigan ninyo yung designated survivor? Impeachment, pwede din. Ano pa ba? People power. People power. Sa tingin nyo, magkiklik yung people power nyo? Ano yung capacity nyo sa people power? Nga yung mga hakbang ng may sugrali nyo, nilangaw, mag-people power pa kayo? Hindi nga wala na ang sumusuporta sa inyo. Tingnan nyo yung rally nyo doon sa Japan, pinagtawanan lang. Rally nyo doon sa Amerika, pinagtawanan lang din. Diba? Rally nyo dito sa Pilipinas, pinagtawanan lang din. Gumastos lang kayo ng pera ng taong bayan, di umano. Kasi paano natin nasabi na pera ng taong bayan yan? Hindi naman po naglabas ng salin si Digong From 2017, yan yung huling salin niya na inilabas. Diba? So, masasabi natin na pera natin yan. Kasi hanggat hindi nagde-declared itong pamilya ng mga Duterte ng kanilang salin, alams na. 'Di ba? Alams na, ayaw atang masilipan. Pero anyway, kung people power lang din naman, wala yan. Madaming mga mamamayang Pilipino ang magagalit.
kapag mag-people power kayo, baka kayo pa yung baka si Sara Duterte pa ang ipa-impeach ng mamamayang Pilipino. Mga yan mga mima din yan, mga mima sabi, 'di ba? Mima content, mga pasikat, 'di ba? Sa tingin niyo papayag yung mamamayang Pilipino na patalsikin niyo si Marcos, si President Marcos? Unang-una, ayaw ng Pilipino sa mga korap. Yung issue, yung Parmali, yung frigate, 'di ba? Yung kay Bongo. Ano pangalawa? Ayaw ng mamamayang Pilipino sa mamamatay tao. AJK, DDS, 'di ba? Nako, ayaw din ng mamamayang Pilipino sa mga protector ng Pogo. Sa Pogo nandiyan yung inhumane na human trafficking. Meron pa ngang iba, tawag dito, merong torture chamber, 'di ba? Ayaw ng mga tao sa demonyo. Sino yung demonyo? Si Digong. Ano yung sabi niya noon? Sumama daw kayo sa kanya sa impyerno kasi hindi naman daw kayo mapupunta sa langit. 'Di ba? Wag na daw kayong mag-assume, magsama-sama daw kayo lahat sa impyerno. Kaya nga sabi ko, demonyo yan eh. 'Di ba? Ayaw din ng mamamayang Pilipino sa walang demokrasya na bansa. Bakit? Nung panahon ni Duterte, lahat ba nakapagsalita? Hindi, lahat takot, tikom ang bibig. Iinlan lang yung lumaban. 'Di ba? Iinlan lang din yung nakasurvive. Tingnan nyo si Dilima. Tumahimik, 6 na taon. Si Trillanes, 'di ba? Ginawa ng sandamakmak na issue. Na nagbenta daw ng Scarborough, madaming bank account, 'di ba? So, ayaw ng mamamayang Pilipino dito sa mga Duterte at ayaw nilang mabalik yung mga Duterte, walang pakialam sa mga health workers. Ha? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Wala yan. Bobo talaga yan si Oli. Si Oli yung tipo ng isang vlogger na kipi yung ulo. Alam niyo yung kipi? Tabingi. Bisaya kasi si Mimo ba? Yung ulo ni Oli, may butas yan dito. Nakulangan siya ng utak. Nakulangan siya ng laman sa utak. Kaya kung ano na yung pinagsasabi. May tililing na nga itong si Sara. Susundan mo pa rin yung yapak. May impeachment. Pag-usapan natin. Iba pa impeach nyo si President Marcos? Posible. Posible yung ipa-impeach. Pero ang tanong, magsasucess ba? Hindi. Sino yung mga nandyan sa kamara? Pro-admin. Iisa na lang yung may tililing doon, si Alvarez. Si Pantaleon Alvarez na lang yung nasa kamara na kaibigan ni Digong. Hindi, parang meron pa atang dalawa na nalimutan ko. 2, 3, mabibilang na lang sa inyong mga daliri. Diba? So, baka kamo si Sara Duterte, yung huling taon niya na ngayon. Baka yun. Hindi yung huling sona ni President Marcos. Kung hindi na kayo aabot ng 2028, wala yan mga minamahal. Nananakot na lang sila kasi yan lang naman yung kaya nilang gawin, ang manakot. Diba? Anyway, yun lamang po guys. Bobo yan si Oli. May tama yan sa pag-iisip. Alam mo Oli, tigilan mo na yung hallucination mo. Alam na namin, bistado ka na namin, scammer ka. Diba? Kagaya ka ni Jay Guevara, scammer ka. Nagbebenta ka ng bulok na kotse nang walang plate number. Nililibugan mo pa yung followers mo. Pares lang kayo ni Badong Aratiles. Diba si Badong hinalikan sa leg yung followers niya. Itong si Oli, pinakita lang yung paa, nalibugan na. Nagbuha ka ng inang shot ka, maganda din naman yung paa ko. Yan lamunin mo. Lamunin mo yung paa ko. Yan lamunin mo. Tangina to ni Oli. Utak mo may ubo. Magtigil ka, Oli. Bobo ka. Diba? Pa-SM na. Sarap niyong pag-untugin ni Bugaw ba eh. Diba mga bugaw kayo? Harapin niyo yung issue ninyo. Hindi kung ano-ano yung pinupukol ninyo. Mga tarantado talaga tong mga na to. Anyway, yun guys.